Ako si Kael, isang simpleng mangyan mula sa Mindoro na binuo ang lahat ng lakas ng loop para makipagsapalaran sa siyudad. Bitbit ang pag-asang mabiyan ng mas magandang kinabukasan ang aking pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang pangarap na iyon ay naging isang bangungot na habang buhay kong dadalhin. Nagsimula ang lahat sa isang paglalakbay na akala ko ay pangkaraniwan lamang. Isang mahabang biyahe pauwi sa aming probinsya, sakay ngang isang makalawang at umugang jeep. Tirik na tirik ang sikat ng araw. At ang alikabok mula sa baku-bakong daan ay tila pandikit na kumakapit sa aming mabalat na basang-basa ng pawis. Ang init ay hindi normal. Para bang ang kalikasan mismo ay nagbibigay ang babala. Isang paunang lasap sa impyernong aming tutunguhin. Sa kalagitnaan ng kawalan, kung saan tanging nga puno at mahabang kalsada lang ang tanawin, biglang umubo ng sunod-sunod ang makina ng jeep, kasunod ng isang malakas na kalabok, at pagkatapos ay isang nakabibinging katahimikan. Tuluyan na itong namatay. Naiwan kami nga pasahero na nakatunganga sa gitnang kawalan. Dun! Sa ilalim ng walang awang sikat ng araw, ko nakilala ang dalawang babaeng magiging kasama ko sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Una ay si Lira, isang makeup artist na tila hindi naubusan ng kwento. Ang bibig niya ay mas mabilis pa sa pagaspas ng kanyang pamaype. At ang isa naman ay si Elena, isang babaeng nakdadalang tao, malapit ng maksilang. At ang bawat buntong hininga niya ay sumasalamin sa bigat at pagod na kanyang nararamdaman. Ang awa para kay Elena ang nagtulak sa amin na gumawa ng desisyon. Sa di kalayuan, sa dulong isang malit na likuan, ay may natanaw kaming isang malit na baryo, tila isang munting paraiso na nakatago sa likod ng mamayabong na puno. Ito na ang aming pag-asa. Nakpasya kaming maglakad patungo ron upang makisilong at humingi ng tulong. Ngunit habang kami ay papalapit, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumalot sa aking pakataw. Ang hangin ay tila bumigat. At ang katahimikan ng lugar ay hindi pangkaraniwan, ito'y nakakabingi. Walang huningang ibon, walang alulong ng aso, tanging ang tunok lamang ng aming ngayabak sa tuyong lupa ang maririnig. Pakiramdam ko, sa bawat puno, sa bawat anino, ay may libo-libong mamatang nakamasit, nag-abang at naghihintay. Hindi ko pa alam nun, pero ang bawat hakbang namin patungo sa baryong iyon ay isang hakbang papalayo sa kaligtasan, at isang hakbang papalapit sa isang sumpang matagal ng uhaw sa mga bagong biktima. Sa wakas, pagkatapos ang tila walang katapusang paglalakad sa ilalim ng nakbabagang araw, natanaw na rin namin ang tarangkahan ng baryo. Gawa ito sa luma at nabubulok na kahoy. At may nakaukit dito na mga salitang halos nabura ng panahon. Maligayang pagdating sa baryo Kalimutan. Ang pangalan pa lang ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Baryo Kalimutan. Ang baryo ng manakalimutan. Sa kabila ng init, isang malamig na hangin ang tila humaplos sa aking batok. Tinulungan namin ni Lira si Elena na umupo sa isang malaking bato sa gilid ng daan para makpahinga. Teka lang Elena, hinga ka muna. Malapit na tayo, sabi ni Lira habang pinapaypayan ang mukhang pagod na babae. Ngunit kahit ang salita ni Lira na karaniwang puno ng sigla ay tila nilamon ng nakabibinging katahimikan ng lugar. Pagpasok namin sa loob ng baryo, ang katahimikan ay naging mas malalim, mas mabigat. Ang nabahay ay gawa sa luma at matitibay na kahoy, mukhang inalagaan naman, ngunit walang anumang bakas ng buhay. Ang bawat bakuran ay malinis, walang kahit isang tuyong dahon sa lupa, na parabang kinuskos at iwinisik ng paulit-ulit. Ngunit ang kalinisan ay hindi nakdulot ng kapanatagan, bagus ay nakdakdak pa ito sa hiwaga. Masyadong perpekto, masyadong tahimik, na parang isang larawan lamang na walang kaluluwa, walang mabatang naglalaro, walang mahayop na gumagala, walang masismisan sa bintana. Kami lang ang gumagalaw, kami lang ang humihinga. Ano ba to? Parang ghost town? Bulong ni Lira, pero mas malinis. Nakakatakot ang sobrang linis, alam mo yun? Tumango lang ako bilang tugon. Ang aking mga ninunong mangyan ay tila bumubulong sa aking isipan. Isang sinaunang instingto na sumisigaw na mayroong mali. Mayroong panganib na hindi nakikitang mamata. Sa gitna ng aming pag-alangan, may nakita kaming isang maliit na tindahan. Ang nakiisang bahay na may bukas na bintana. Ito na ang aming tanging pag-asa. Dahan-dahan kaming lumapit. Sa loob, isang babay,
Si Althea, ang abala sa pagpupunas ng kanyang mesa. Ang bawat kilos niya ay mabagal, maingat, at tila walang emosyon. Hindi man lang niya kami tiningnan nang kami tumapat sa kanyang bintana. Sinubukan ni Lyra na basagin ang katahimikan. Magandang hapon po. Ale, pabili po sana ng tubig. At kung pwede po sanang makisilong sandali? Masiglang bati niya. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay blanko. Walang mababakas na anumang emosyon. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng kadiliman. At noon namin nakita ang kanyang mangipin. Hindi ito ordinaryong dumi o mansa. Ang kanyang buwangan ng ngipin, mula sa harap hanggang sa likod ay pulos itim. Itim na parang pinakintap na uling. Isang itim na tila kayang sipsipin ang lahat ng liwanag. Ang tanawin ay nakakagulat, nakakadiri. Nakita ko ang mabilis na pagsulyap sa akin ni Lyra. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa pagtataka at konting takot. Si Lyra, na hindi naubusan ng sasabihin, ay biglang natigilan. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang sarili at sinubukang itago ang kanyang pakabigla sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang init po ano? Baka po pwede kaming makyumpo muna dito sa labas? Pagod na po kasi itong kasama naming buntis. Tumango lamang si Althea. Ang kanyang mga kilos ay parang sa isang robot. Kinuha niya kami ng 3 botengan tubig mula sa kanyang lumang palamigan. Ang kanyang kamay ay malinis, ngunit napansin ko ang kanyang kuko, mahahaba at matutulis sa dulo. Sinubukan kong kausapin siya para pagaanin ang mabigat na atmosfera. Tahimik po pala dito sa inyo. Ano po? Mukhang payapa ang buhay dito. Isang ungol lang ang isinagot niya. Isang tunok na nagmula sa kanyang lalamunan na hindi ko matukoy kung paksang-ayon ba o pag-asar. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Si Lyra naman ang sumubok. Ale, baka po may health center dito. O kaya po, isang hilot? Kailangan na po kasing masuri itong kasama namin. Baka po mapaano. Sa sandaling iyon, ang mamata ni Althea na kanina pawalang buhay ay dahan-dahang bumaba at tumiti sa malaking tiyan ni Elena. At sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang masulok ng kanyang bibig ay bahagyang umangat at unti-unting humiwalay ang kanyang malabi hanggang sa ito ay naging isang malapat, nakakakilabot na ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Isang groteskong pagpapakita ng kanyang itim ng ngipin. Ang ngiting iyon ay hindi para sa amin, hindi para kay Elena, kundi para sa sanggaw-salop ng kanyang sinapupunan. Isang mahinang tunok, tila isang pigil na halahak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunok na nakpatayo sa lahat ng balahibo, sa aming nga braso at batok. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas na pangangailangan na protektahan si Elena. Humakbang ako ng bahagya para harangan siya mula sa tingin ni Althea. Ang hangin sa loob at labas ng malit na tindahan ay biglang naging siksik at mahirap hinggahin. Si Lyra, sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ay tuluyang napipi. Ang kanyang masayahing pagkatao ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng takot na pilit niyang itinatago. Kasing bilis ng paglitaw nito, ang ngiti ni Althea ay naglaho rin. Bumalik siya sa dati niyang anyo, na parabang walang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang pagpupuna sa mesa. Walang health center dito, sabi niya sa isang boses na patak at walang emosyon. Ang tanging makakatulong sa inyo ay si Mang Tasyo, ang pinunong baryo. Itinuro niya ang 100 papasok sa mas malalim na bahagi ng baryo. Dahil sa paknanais na makalayo agad sa babaeng iyon, nagpasalamat kami, iniabot ang bayat at halos takbuhin ang pag-alis sa tindahan. Sa labas, ang nakakabinging katahimikan ng baryo kalimutan ay tila mas naging mapanganib. Naglakad kami sa direksyon na itinuro ni Althea. Ang aming nga isipan ay gulong-gulo. At ang imahe nga itim na ngiting iyon ay nakatata na sa aming nga alaala. Hindi na nakatiis si Lyra. Kyle, pabulong niyang sabi, nakita mo ba yon? Ang mangipin niya? Parang hindi sa tao? Parang ngipin ng demonyo? Tango lang ang naisagot ko habang ang aking kamay ay hindi na malayang napahawak sa malit na anting-anting na nakatago sa ilalim ng aking damit. Ngayon, sigurado na ako. Ang baryong ito ay hindi isang kanlungan. Hindi ito isang lugar ng pag-asa. Ito ay isang bitag. At kami, sa aming pagod at kawalan ng pag-asa,
ay pumasok diretso sa bibig ng isang halimaw. Ang bawat hakbang palayo sa tindahan ni Althea ay parang isang hakbang papalayo sa isang masamang panaginip, ngunit ang bigat sa aming madibdib ay nanatili. Ang imaeng kanyang itim na ngiti ay nakatatak sa aming isipan, isang paalala na kami ay nasa isang lugar na hindi para sa amin. Sinunot namin ang daan na kanyang itinuro, isang makitit na landas na nililiman ng malalaking puno na tila mga higantang nakbabantay. Sa dulo ng landas, may nakita kaming isang maliit na silungan na gawa sa kawayan. Doon, napagpasyahan naming maghintay. Umupo kami, at ang katahimikan ng Baryo Kalimutan ay muling bumalot sa amin. Dahan-dahang lumubog ang araw. Ang kalangitan na kanina'y kulay kahel ay naging kulay dugo bago tuluyang nilamon ng asul na kadiliman. Walang kahit isang tao na dumaan. Walang kahit isang ilaw na sumindi mula sa makabahayan. Ang buong baryo ay tila humihinga kasabay ng paglubog nga araw at ngayon ay tulok na sa isang malalim at madilim na pagkakahimbing. Sinubukan ni Lyra na pagaanin ang aming loop. Nakwento siyang manakakatawang karanasan niya bilang makeup artist, ngunit ang kanyang mabiro ay tila nawawalan ng saysay, nilalamon ng katahimikan bago pa man ito makarating sa aming matainga. Si Elena naman ay lalong nanghina. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Lumipas ang mga oras. Ang kagat ng malamok ay nagsimula na naming maramdaman. Doon na namin natanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi na babalik ang super ngang diip, ang aming pag-asang makaalis sa lugar na iyon ay naglaho kasabay ngang huling sinangang araw. Kailangan nating umalis dito, sabi ko sa nanginginig na boses. Mas gugustuhin ko pang matulog sa loop ng deep sa gitna ngang daan kaysa manatili sa baryong ito ng magdamag. Mabilis na sumang-ayon sina Lyra at Elena. Ang takot na kanilang naramdaman mula sa ngiti ni Althea ay mas matindi pa kaysa sa takot sa anumang panganib sa labas ng baryo. Ang mahalaga ay makalayo sila. Makalayo sam nga matang walang emosyon at sam nga ngiping kulay nga matayan. Habang kami ay naglalakat pabalik sa pangunahing daan, biglang nakbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging kalmado, ito ay naging malakas at malamig. Ang nga ulap sa kalangitan ay mabilis na naipon. Tinatakpan ng sinangang buwan at mga bituin na naiwan sa amin sa halos ganap na kadiliman. Kasunod nito, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila isang malaking butil na humahampas sa aming manggabalat. Wala kaming nagawa kundi ang tumakbo. Habang inaalalayan si Elena, patungo sa nag-isang kanlungan na alam namin, ang sira at abandonadong diip. Pagdating namin sa loop, basang-basa at hingal na hingal. Isang pansamantalang ginhawa ang aming naramdaman. Kahit paano, may bubong na sumasangga sa amin mula sa malakas na ulan. Mabilis naming ibinaba ang ngalaryong pantakip sa mabintana. Ang malakas na tunog ng ulan sa irong bubong ay nakatulong na mabawasan ang nakakabinging katahimikan na aming naranasan sa baryo. Dahil sa matinding pagod, mabilis na nakatulog si Elena sa isa sa mga upuan. Kami naman ni Lyra ay naiwang gising, makatabi at nakikini sa baksa ng ulan. Kyle, bulong ni Lyra, sa buong buhay ko, ngayon lang ako natakot ng ganito. Iba ang pakiramdam ko sa baryong iyon. Para bang may kaluluwang masama na nakatira sa bawat sulok. Ganun din ang nararamdaman ko, sagot ko. May kakaiba sa lugar na iyon? Ang katahimikan, ang ngangipin ng babay sa tindahan. Lahat ito ay mali. Sa gitna nga aming pekusap at sasaling ng malakas na ulan, hindi namin namalayan na kami rin pala ay nilamon ng ang antok. Sa pinakamadilim na oras ng gabi, bigla akong nagising. May narinig akong isang tunog na tumagos sa ingay ng ulan. Isang malakas at desperadong pag-ungong isang baboy. Napakalapit, tila nasa labas lang ng diip. Ngunit hindi ito ordinaryong ungol. May halong sakit at galit na parang boses ng taong naghihirap. Gising na rin pala si Lyra. Ang kanyang nga mata ay bilok na bilok sa takot. Narinig mo yon? Tanong niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Bago pa ako makasagot, may isa pang tunog na sumali sa eksena. Ang malakas ng pakpagaspas ng tila napakalaking mapakpak at isang tunog ng ibon na parang isang garalgal na tawa. Tik-tik, 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 ang paulit-ulit na tunog na tila ng asar at bigla
Ang buong dip ay marahas na yumanik sa isang gilid, na parabang itinulak ito ngang isang higante. Tumilapon kami sa kabilang hanay ngang upuan. Napasigaw si Elena sa kanyang pakakatulog. Ang sinda ay kumalat sa aming maugat. Muling yumanik ang dip, mas malakas pa, pabalik-balik, na parabang isang laruan na pinaglalaruan ng isang puwersang hindi namin makita. Nararamdaman namin ang pag-angat ng mga gulong sa lupa. May kung anong sinusubukang itumba ang aming sinasakyan. Sa isang maliit na butas sa lona ng bintana, nasilayan ko ang isang imahe na habang buhay kong hindi malilimutan. Isang pares kang mahahaba at payat na kamay, na may marurumi at matutulis na kuko na parang sa isang agila, ang nakakapit sa bakal ng bintana, pilit na pinupunit ang lona. Ang balat nito ay maputla at puno nga, ugat na kulay berde. Sumigaw kami ni Lyra sa sobrang takot. Gumapang kami palayo sa bintanang iyon, pilit na hinaharangan ang natutulog pa ring si Elena. Sa sandaling akala namin ay katapusan na namin, na ang dip ay tuluyan ng babaliktad o mapupunit, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumanglaw sa labas. Isang malakas na boses ng lalaki ang sumigaw, "Hoy! Umalis kayo riyan! Mga hayop!" Ang pagyanik ay biglang tumigil. Ang makakaibang tunog ay mabilis na naglaho sa kadiliman. Ang tanging natira ay ang malakas pa ring buhos ng ulan. Ang lona sa harapan ng dip ay biglang hinawi, at isang lalaki na may hawak na malaking lampara ang sumilip sa loop. Ang kanyang mukha ay punong pag-alala. "Ayos lang ba kayo riyan? Mga iho?" Itanong niya. Siya si Mang Tasyo. Sa ilong kanyang lampara, mukha siyang isang ordinaryong matandang magsasaka, isang mabait na lolo, isang napakalaking ginhawa na halos makapagpawala ng aming malay, ang aming naramdaman. Naniniwala kami na kami ay nailigtas. Halos hindi kami makapagsalita sa simula, ngunit nang bumalik ang aming ulirat, sabay-sabay naming ikinuwento ang lahat, ang matunog, ang pagyanik, ang makamay na may mahahabang kuko. Nakinig si Mang Tasyo ng may pag-unawa. Tumatango na parabang alam niya ang aming sinasabi. Ang kanyang bawat reaksyon ay nagpatibay sa aming paniniwala na siya ang aming tagapagligtas. Siya ang liwanag na dumating sa aming pinakamadilim na sandali, at kami, sa aming takot at kawalan ng pag-asa, ay kumapit sa kanya ng walang kahit isang katiting na pagdududa. Tinulungan kami ni Mang Tasyo na makababa mula sa dip. Ang kanyang makamay ay magaspang at kulubot. Makamay ng isang magsasaka na sanay sa mabibigat na gawain. Ngunit ang pagkakahawak niya sa aming mabraso ay puno ng pag-aalala at suporta. Siya ang perpektong imahe ngang isang mapakmalasakit na nakatatanda. Ang ilaw mula sa kanyang lampara ay lumikang isang munting bilok ng liwanag sa gitnang kadiliman at malakas na ulan. Isang sagradong espasyo kung saan kami ay ligtas. "Ano ba ang nangyari at narito kayo sa gitna ng daan sa ganitong oras ng gabi?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad, na agad na nagbigay sa amin ng karagdagang kapanatagan. Habang nanginginig pa sa takot, ikinuwento namin ang lahat, mula sa pagkasirangan dip, sa aming paghahanap ng tulong sa Baryo Kalimotan, hanggang sa nakakakilabot na karanasan namin sa tindahan ni Althea. Hindi napigilan ni Lyra ang mapahagulhol habang inilalarawan niya ang itim na ngiting babae at ang paraan ng pagtitig nito sa tiyan ni Elena. Pagkatapos, ikinuwento ko ang tungkol sa mga ungol ng baboy, sa ibong tila tumatawa, at sa marahas na pag-uga sa dip na halos ikamatay namin sa takot habang kami ay nagsasalita. Si Mang Tasyo ay taimtim na nakikinig. Ang kanyang mukha ay unti-unting nababalot ng kalungkutan at awa. Umiling-iling siya na parabang isang amang nakikinig sa masaklap na sinapit ng kanyang nga anak. "Napakawalang ingat ninyo, maanak," sabi niya sa malumanay, ngunit seryosong tono. "Napakaswerte ninyo at ako ang nakakita sa inyo. Ang lugar na ito ay isinumpa. Matagal ng pinamumugaran ng maaswang ang magubat sa paligid. Mga nilalang ng kadiliman na kumakain ng laman ng tao at uminom ng dugo. At ang paborito nilang biktima. Dito!" Tumigil siya at tumingin kay Elena na halos walang malay na nakasandal kay Lyra. "Ay, ang mga nagdadalang tao." Naamoy nila ang dugo ng sanggol sa sinapupunan at ito'y nagbibigay sa kanila ng hindi mapantayang lakas. Ang kanyang paliwanag ay perpektong tumukma sa lahat ng aming naranasan. Ang bawat salita niya ay tila isang pirasong puzzle na bumubuo
sa nakakatakot na larawan ng aming gabi. Ang kanyang kwento ang nagbigay, kampangalan at anyo sa aming kinatatakutan, at dahil doon, naging mas kapanipaniwala siya sa aming paningin, kaya ang mga taga-baryo kalimutan ay hindi lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Isinasara namin ang aming mga pinto at bintana at nagdarasal na malampasan ang isa na namang gabi. Hindi kayo ligtas dito sa labas. Sabi niya ng may bigat at katiyakan. Kahit sa loop ng deep na iyan, madali kayong mabibiktima. Hali kayo, sumama kayo sa aking bahay. Doon, mababantayan ko kayo hanggang sa pagsikat ng araw. Ang alok niya ay parang isang biyaya mula sa langit. Sa kabila ng aming pagod at takot, ang pag-asa ay muling sumibol. Sa aking tahanan, pagpapatuloy niya, walang masamang espiritu o aswang na makakapasok. Ito'y protektado ng madasa at ng pananampalataya. Habang naglalakad kami pabalik sa baryo, sa ilalim ng payong ng liwanag mula sa kanyang lampara, mas napakmasdan ko si Mang Tasyo. Ang kanyang madamit ay simple at luma, ang kanyang mapa ay walang sapin at makapal ang kalyo. Ngunit habang siya ay nagsasalita, ang ilawng lampara ay tumama sa kanyang muka. At sa isang iglap, nakita ko ito, ang kanyang ngangipin. Katulad ng kay Althea, ang ngangipin ni Mang Tasyo ay itim na itim din. Isang mabilis na kislap ng pagdududa ang dumaan sa aking isipan. Isang malamig na agos ng kabaang muling gumapang sa aking likuran. Ngunit mabilis ko itong iwinaksi. Baka ganito lang talaga ang mataw dito. Baka ito ay isang uri ng tradisyon o dahil sa kanilang kinakain, sabi ko sa aking sarili. Isa pa, kaliligtas niya lang sa ating buhay. Hindi siya maring maging masama. Ang bigat ng aming utang na loop at ang tindi ng aming kagustuhang maniwala na kami ay ligtas na ay mas malakas kaysa sa bulong ng aking kutob. Si Elena ay halos hindi na makalakad. Nakasanda siya sa aming 2,000 lira, bumubulong ng masalitang hindi namin maintindihan. Tiningnan siya ni Mang Tasyo ng may awa. Pagod lang iyan sa biyahe at sa matinding takot, sabi niya. Nagalok pa siyang tulungan kaming buhatin si Elena. Isa na namang patunay ng kanyang kabutihang loob. Dinala namin si Elena papasok sa baryo, pabalik sa lugar na kanina lang ay gusto naming takasan. Ngunit ngayon, kasama si Mang Tasyo, ang baryo ay hindi na mukhang nakakatakot. Ito ngayon ay isang kanlungan. Dumating kami sa bahay ni Mang Tasyo. Katulad itong ibang nga bahay, gawo sa kahoy at simple lang. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa loob. Malinis ito ngunit halos walang gamit. Dinala niya kami sa isang maliit na silid na may manakalatak na banig sa sahig. Binigyan niya kami ng kumot at isang basong tubig para sa bawat isa. Ang tubig ay malamig at tila may kakaibang lasa. Ngunit dahil sa uhaw ay ininom namin ito. Magpahinga na kayo. Huwag kayong mag-alala. Ligtas na kayo ngayon, sabi niya. Bago niya isara ang pinto, humarap siya sa amin at nagbigay ng isang huling paalala na may tono ng isang nag-alalang ama. Ano man ang marinig ninyo sa labas ngayong gabi, kahit gaano pa ito kalakas o kakaiba, huwag na huwag kayong sisilip o lalabas. Manatili kayo dito sa loob ng silid. Ito lang ang paraan para manatili kayong ligtas. Ang kanyang nga salita ay tila isang matalinong payo para sa aming proteksyon, ngunit sa katotohanan, ito ay isang utos. Isang utos na manatili, kami sa loob ng kulungan na aming pinasok ng kusa. Isinara niya ang pinto at ang tanging liwanag na natira ay mula sa isang maliit na gasera na kanyang iniwan. Kami ay pagod na pagod. Ang aming mga katawan at isipan ay bagbok sa trauma. Sa loob ng maliit na silid na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman namin ang kapayapaan. Inihiga namin si Elena sa banig at agad siyang nahimbing sa isang malalim na pagkakatulog. Nag-usap kami ni Lira ng pabulong. Guardian angel natin si Mang Tasyo, sabi niya. Ang kanyang mamata ay puno ng pasasalamat. Kung hindi siya dumating, baka patay na tayo ngayon. Sumang-ayon ako. Kahit na may isang malit at pamilyar na tinik sa likod ng aking isipan na patuloy na bumubulong na mayroong mali, mayroong hindi tama, ngunit pinili kong hindi ito pakinggan. Pinili kong maniwala sa kabaitan ng taong nagligtas sa amin mula sa mga halimaw sa dilim, hindi alintana na sa katotohanan. Kami ay dinala lamang niya sa pugat ng pinakamalaking halimaw sa kanilang lahat. Nagising ako sa sinang ng araw na tumatago sa masiwang ng sahi na kawayan. Sa isang iglap,
Bumalik sa akin ang lahat ng pangyayari noong nakaraang gabi, ang takot, ang pag-atake, ang pagdating ni Mang Tasyo. Ngunit kasabay ngang maalala nga lagim ay ang pakiramdam ng kaligtasan. Tumingin ako sa paligid. Mahimbing pa ring natutulog si Elena, ang kanyang pahinga ay malalim at kalmado. Si Lyra naman ay nakabaluktot sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang bag na puno ng makeup. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng silid. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay iba sa nakakakilabot na katahimikang ng buong baryo. Ito ay may halong kapayapaan. Naabutan ko si Mang Tasyo sa kanyang munting kusina, nahahanda nga almusal. May nakasalang na kamote at saging sa kumukulong tubig at may naamoy akong aroma ngang kapeng barako. Gising ka na pala. Iho, batin niya sa akin. Isang magiliw na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang labi, na muling naglantat sa kanyang maitim na mangipin. Ngunit sa liwanag ng umaga, ang ngiting iyon ay hindi na mukhang nakakatakot. Ito ay ngiting isang simpleng matanda sa probinsya. Kumusta ang tulog ninyo? Sana'y hindi na kayo binangungot pa. Ayos naman po, Mang Tasyo. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy sa amin, sagot ko. Pupuntahan ko lang po sana ang dip sa labas. Baka sakaling bumalik na ang super. Biglang nagbago ang anyong ng kanyang muka. Ang ngiti ay napalitan ng lungkot. Huminga siya ng malalim. Iho, pasensya ka na. Malumanay niyang sabi. Kanina pa, bago pa sumikat ang araw, ay sinilip ko na ang kalsada. Wala na ang dip doon. Ang kanyang masalita ay tila isang malaking bato na bumaksak sa aking sikmura. Wala na po. Panong? Marahil ay bumalik na ang super kagabi. Nakita niyang wala kayo sa loob kaya't naisip niyang sumakay na kayo sa iba o nauna nang umuwi. At ang masamang balita, Iho, pagpapatuloy niya. Ang susunod na biyahe na. Dip dito ay sa susunod na linggo pa. Minsan lang sa isang linggo kung dumaan ang sasakyan dito. Parang binuhusan akong malamig na tubig. Kami ay stranded. Hindi lang sa loob ng isang araw, kundi sa loob ng isang buong linggo. Ito ang balitang sumalubong kina Lyra at Elena nang sila ay magising. Agad na bumuhos ang luha ni Lyra. Paano na to? May event akong dapat puntahan sa Sabado. Mawawalan akong kliyente. Si Elena naman ay tahimik lang na napahawak sa kanyang tiyan, ngunit baka sa kanyang mukha ang mas malalim na pag-alala. Malapit na ang kanyang kabuwanan. Mabilis kaming nilapitan ni Mang Tasyo at tinapik sa balikat. Huwa kayong maalala, sabi niya. Habang narito kayo, hindi ko kayo pababayaan. Ituring ninyo na itong sarili ninyong tahanan. Ang pagkain ko ay pagkain ninyo rin. Ang kanyang kabaitan ay nakakagaan ng loob. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang isipin na kami ay mga bilanggo. Nakakulong sa kanyang kabaitan at sa islang itong katahimikan. Nagpresenta si Lyra na babayaran niya ang lahat ng aming kakainin. Sa una ay tumanggi si Mang Tasyo, ngunit sa huli ay napilitan din siyang pumayag. Nagsimula ang araw ng aming pagkakakulong. Ang bawat araw ay pare-pareho. Gigising kami sa almusal na inihanda ni Mang Tasyo, makukuwentuhan ng kaunti. At pagkatapos ay haharapin ang mahabang araw ng paghihintay. Ang baryo ay nanatiling isang misteryo. Hindi namin nakikita ang ibang maresidenta, maliban na lang sa mamabilis na anino nga taong may maitim ding ngipin na mabilis na pumapasok sa kanilang matahanan kapag kami ay napapadaan na parabang iniwasan kami. Ang tanging nakakasalamuha namin ay si Mang Tasyo. Ang kanyang pagkain na inihahain sa amin ay palaging kakaiba. Isang uring karne na hindi namin matukoy kung ano, na iniluto sa isang maitim na sarsa at may halong nga dahon na mapait. Palagi niyang sinasabi na ito ay karne ngang baboy ramo. Si Elena naman ay palaging inaantok at matamlay. Halos buong araw siyang natutulog. Sabi ni Mang Tasyo, ito raw ay normal lang sama nagbubuntis. Sa gabi, nagsimula ang aking bangungot. Hindi ito ordinaryong masamang panaginip. Ito ay malinaw, paulit-ulit at nakakakilabot. Sa aking panaginip, palagi akong nakatayo sa gitnang baryo kalimutan. Ang buwan sa kalangitan ay kulay pula, na parang isang matangang demonyo na nakatitik sa buong daigdig. Mula sa kadiliman, lilitaw ang maanino mataga baryo. Hila-hila nila ang mataong sumisigaw at nakmamakaawa. Ang mabiktima ay katulad ko,
Ang kanilang mamuka ay may markangang pagiging katutubong mangyan. Kinakalatkat sila patungo sa isang malaking batong altar sa gitnang baryo at doon, kinakatay sila na parang mahayop. Ang kanilang dugo ay dumadaloy at sinasalo sa mabanga. Pagkatapos, ang kanilang nga katawang wala ng buhay ay isinasabit sa masangang nisang dambuhalang punong balete. Sa tuwing magigising ako'y basang-basang pawis, humahabol sa aking hininga, at ang aking puso ay kumakaripas sa takot. Isang hapon, hindi ko na natiis ang pakiramdam na tila sinasakal. Ako sa loob ng bahay ni Mang Tasyo. Nagpaalam ako na maglalakat-lakat lang sa labas. Naktungo ako sa dulo ng baryo, malapit sa gubat. Umaasang ang sariwang hangin ay makakatulong na alisin ang mga imahe ng aking panaginip. Doon mula sa likod ng isang puno, isang anino ang biglang gumalaw. Isang matandang babae, payat na payat, at balot sa madilim at punit-punit na damit, ang biglang lumitaw sa aking harapan. Ito si Lola Amara. Ang kanyang mga mata ay tila napakatanda na, ngunit matalas at nanunuot, na para bang kaya niyang basahin ang pinakatatago kong lihim. Hindi ka dapat naririto, binatang mangyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay tuyo at garalgal, parang matuyong dahong nakikiskisan. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Paano niyo po nalaman na ako'y isang mangyan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Hindi niya sinagot ang aking tanong. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang aking braso. Ang kanyang daliri ay malamig na parang yelo. Ang lugar na ito ay libingan, bulong niya. Isang libingan para sa mga katulad mo. Ang lupang tinatapakan mo ay basang-basa na sa dugo ngang iyong makalahi. Ang kanyang salita ay tila mapunyal na tumusok sa aking dibdib. Umalis na kayo. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ngang pagmamadali. Umalis kayo bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kung hindi, ang iyong dugo at ang dugong iyong makasama, ang siyang didilis sa uhaw na lupang ito. Bago pa ako makapatanong ng iba pa, narinig ko ang boses ni Mang Tasyo na tinatawag ang aking pangalan mula sa di kalayuan. Isang huling makahulugang tingin ang ibinigay sa akin ni Lola Amara bago siya mabilis na naglaho sa mga anino ng gubat. Naiwan akong tulala, nanginginig, at puno ng takot. Ang kanyang babala at ang aking nga paulit-ulit na bangungot ay hindi na isang katanungan. Ito ay isang katotohanan. Kami ay hindi lamang stranded. Kami ay mga tupang nakakulong, naghihintay na katayin para sa isang madugong ritual. Pagbalik ko sa bahay, ang tibo nga aking puso ay tila isang tambol na nagbabadyang digmaan. Ang nga salita ni Lola Amara ay paulit-ulit na umugong sa aking isipan. Libingan para sa makatulad mo. Didilik ang iyong dugo sa lupang ito. Sinalubong ako ni Mang Tasyo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay punong paalala na ngayon ay alam kong isang pakukunwari lamang. Saan ka ba nanggaling, iho? Naalala ako ng husto sa iyo? Mahirap na. Baka maligaw ka sa gubat at kung ano pa ang mangyari sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Kinailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas para pilitin ang isang ngiti at mag-imbento ng isang dahilan. Pasensya na po, Mang Tasyo. Namanghalang po ako sa ganda ng gubat at hindi ko namalayan ang oras. Ngayon, hindi ko na kayang salubungin ang kanyang tingin. Ang kanyang mamata na dati mukhang mabait ay tila dalawang madilim na lagusan na ngayon. At ang kanyang maitim na ngipin. Hindi na ito isang kakaibang kultura sa aking paningin. Ito na ngayon ang markang isang halimaw. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat huningang kuliglik, ay nagpapatindig sa aking mabalahibo. Hinintay kong lumalim ang gabi, hanggang sa sigurado na akong tulok na si Mang Tasyo, o mas tamang sabihin, hanggang sa naramdaman kong umalis na siya ng bahay, gaya ng palagi niyang ginagawa. Dahan-dahan akong bumangon at ginising si Lira. Hinila ko siya sa pinakamadilim na sulok ng aming silid. Sa pabulong at nanginginig na boses, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang bawat detalye ng aking paulit-ulit na bangungot. Ang pulang buwan, ang batong altar, ang ngasigaw ng biktima, ang malaking punong ang balete na sinasabitan ng kanilang nakatawan. Pagkatapos, ikinuwento ko ang tungkol sa aking pakikita kay Lola Amara at ang kanyang nakakakilabot na babala. Habang ako'y nagsasalita, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Lira.
Ang kulay sa kanyang nga pisngi ay naglaho. Napalitan ng maputlang kulay ng takot. Ang kanyang nga mata ay nalalaki, hindi dahil sa kwento ko, kundi dahil sa pakilala. Nang ilarawan ko ang puno ng balete, bigla niyang hinawakan ang aking braso. Ang kanyang nakuko ay bumaon sa aking balat. Kyle, paano? Paano mo nalaman ang tungkol sa puno? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basak at punong hindi makapaniwalang takot. Paano mo nalaman ang tungkol sa altar na bato? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Kael, 3 gabi na. Pag-amin niya, 3 gabi na akong binabangungot. At ang panaginip ko, ay ang panaginip mo. Bawat detalye, parehong-pareho. Hindi ko sinabi sa iyo o kay Elena dahil akala ko ay nababaliw na ako. Akala ko dala lang ito ng takot. Ang kanyang pag-amin ay parang isang malakas na kulok na yumanik sa aking buong pakatao. Hindi ito isang ordinaryong bangungot. Kung pareho naming napapanaginipan, ito ay isang babala, isang pangitain. Kailangan naming malaman kung si Elena ay nakakaranas din nito. Kailangan namin siyang gisingin? Mahirap. Ang kanyang pagkakatulog ay hindi normal. Ito ay malalim at tila may bumabalot na hiwaga. Marahan namin siyang inuga. Tinawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Sa wakas, unti-unti siyang nakmulat ng mata. Ngunit ang nga ito ay malabo at walang fokus. Elena, gising, sabi ko. Kailangan ka naming makausap. Tinanong namin siya tungkol sa kanyang nga panaginip. Sa una ay litong-lito siya. Ngunit nang simulan naming ilarawan ang pulang buwan at ang batong altar, isang kislap ngang alaala ang dumaan sa kanyang nga mata. Ang puno. Bulong niya. Nakikita ko rin ang manakasabit. Kinumpirma niya na nakikita niya ang makaparehong imahe sa kanyang magulong pagtulog. Pagkatapos, tinanong ko siya tungkol sa mata ng babae, tungkol kay Lola Amara. Agad na nakaroon ng buhay ang kanyang mamata. Ang matanda sa bintana, sabi niya, mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Inamin niya na 2 araw na ang nakalipas. Habang kami ni Lyra ay nasa labas, biglang sumulpot ang matanda sa kanilang bintana. Bumulong daw ito sa kanya. Nagbibigay ngang babala na kailangan na naming umalis. Na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nasa matinding panganib. Dun, sa diling nga maliit na silid, kaming 3 ay makakasamang hinarap ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang lahat ng mapirasong puzzle ay unti-unting nabuo. At ang larawang lumabas ay mas masahol pa sa aming pinakamasamang bangungot. Kilala niya ako, sabi ko. Alam ni Lola Amara na isa akong mangyan. Tumingin ako kay Lyra. Ikaw, may lahi ka ba? Tumango si Lyra. Ang ngaluha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mamata. Ang lola ng nay ko ay isang purong mangyan mula sa kabundukan. Ang aming mamata ay napabaling kay Elena, na ngayon ay tahimik na humihikbi. Hindi ako mangyan, sabi niya. Ngunit ang ama ng aking dinadala, siya ay isang purong mangyan. Ang sanggol na dinadala ni Elena ay may dugong mangyan. At sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Ang nasirang diip sa gitna ng kawalan. Ang baryo kalimutan na tila isang abandonadong entablado. Ang magiliw na pagliligtas ni Mang Tasyo. Hindi ito nga pagkakataon. Ito ay isang plano. Isang bitak na maingat na inihanda. Pinili kami. Inakit kami papunta rito. Ang aming nabangungot ay hindi panaginip. Ito ay isang paunang silip sa ritual na kanilang inihahanda para sa amin. Ang mataga-baryo, ang manilalang na maitim na ngipin, ay maaswang, at kami ang kanilang magiging alay sa darating na kabilugan ng buwan. Si Mang Tasyo ay hindi ang aming tagapagligtas. Siya ang aming berdugo. Ang kanyang maitim na ngipin ay hindi isang tradisyon. Ito ang marka ng kanilang pagiging halimaw. Ang takot na aming naramdaman ay hindi na pang-indibidwal. Ito ay isang takot na aming pinagsasaluhan. At sa pagbabahagi ng iyon, isang bagong damdamin ang sumibol. Ang desperadong pagnanais na mabuhay. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay napalitan ng determinasyon. Hindi na kami nga naliligaw na manlalakbay. Kami na ngayon ay mabihag sa isang supernatural na pangangaso. At alam namin ang kailangan naming gawin. Kailangan naming makatakas. At kailangan naming gawin ito sa lalong madaling panahon. Ilang gabi na lang bago ang kabilugan ng buwan, ang aming pag-usap ay nagtapos hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa isang tahimik at matatak na kasunduan.
Lalaban kami. Hahanap kami ngang paraan upang makalabas sa baryo kalimutan o mamamatay kaming lumalaban. Ang umaga pagkatapos ng aming pag-usap ay ang pinakamahirap sa lahat. Kinailangan naming harapin si Mang Tasyo na parabang walang nagbago, na parabang siya pa rin ang mabait na matandang nagligtas sa amin. Ang bawat ngiti na aming ibinibigay ay isang kasinungalingan. Ang bawat salamat po ay may kasamang lason. Habang inihahain niya ang almusal ang pamilyar na maitim na sabaw at hindi matukoy na karne ang aking sikmura ay tila bumaliktad. Sa isip ko, hindi na ito karne ng hayop. Ito ay maring laman ng manaw ng biktima, laman ng aming makalahi. Pinilit naming kumain ng kaunti, sapat lang para hindi siya maginala, habang ang bawat subo ay parang isang pagtanggap sa aming kalagayan bilang maalay na pinapataba. Sa tuwing alis si Mang Tasyo para magsaka sa kanyang bukit na hindi naman namin kailanman nakita, doon kami nakakaroon ng pagkataong makplano. Nagipon kami sa isang sulok, nagbubulungan. Ang aming nga salita ay punong takot ngunit may diing ng determinasyon. Ang aming unang layunin, ang makatakas mula sa baryo. Ngunit paano? Ang lugar ay napakaliblib. Ang pagtakbo sa gubat ay tila isang pagpapakamatay, lalo na sa kalagayan ni Elena. Ang tanging pag-asa namin ay ang makabalik sa pangunahing kalsada. Ngunit malayo iyon at tiyak na mapapansin kami. Ako ang nagsilbing tagapakmasid. Pinag-aralan ko ang bawat kilos ni Mang Tasyo. Kinumpirma ko ang aking hinala. Gabi-gabi, pagkatapos niyang tiyakin na kami ay nasa loob ng aming silid, siya ay umaalis. Palagi siyang nagtutungo sa mas malalim na bahagi ng baryo kung saan tila may isang pagtitipon at hindi na bumabalik hanggang sa mag-umaga. Ito ang aming pagkakataon. Ang ilang oras na iyon sa kalaliman ng gabi ang aming magiging bintana patungo sa kalayaan. Sinimulan naming lihim na ihanda ang aming nga gamit. Inilagay ni Lira sa isang maliit na baang natitira naming pera, isang boto ng tubig, at ilang biskwit na naitago niya. Isinama niya rin ang pinakamatutulis niyang gamit sa makeup, isang bakal na pang-ayos ng kuko at isang maliit na gunting. Baka magamit natin to. Bulong niya. Ang kanyang nga mata ay nag-alap. Hindi na siya ang masiyahing makeup artist. Isa na siyang mandirikma na handang gumamit ng kahit ano bilang sandata. Si Elena naman, sa kabilang kanyang panghihina, ay abala sa pagbuo ng isang maliit at masinsin na buhol mula sa isang itim na tela na bahaging kanyang damit. Ito raw ang banda ng bigay ng kanyang lola. Isang anting-anting ng mangyan. Mahigpit niya itong hinawakan na tila ba ito ang kanyang tanging koneksyon sa pag-asa. Pinili namin ang gabi, 2 araw bago ang kabilugan ng buwan. Naisip namin na baka sa mga oras na ito ay hindi pa sila gaanong nagbabantay, na ang kanilang paghahanda ay hindi papuspusan. Dumating ang gabi. Ang hangin ay mabigat at punong tensyon. Ang bawat tunok ay pinalalakas ng aming takot. Hinintay namin ang pag-alis ni Mang Tasyo. Narinig namin ang kanyang ngayabak, ang marahang pagbukas at paksara ng pangunahing pinto. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabing siya ay wala na. Nahintay kami ng 1 oras pa para makasiguro. Ang bawat minuto ay tila 1 oras, ang bawat tibo ng aming puso ay isang malakas na dagundong. Nang sa wakas ay sigurado na kami, dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng aming silid. Madilim at walang tao ang kabahayan. Tanging ang sinaang buwan na tumatagos sa mga bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Gumalaw kami na parang mamulto, walang sapin sa paa, sa malamig na sahig na kahoy. Pilit na iniwasan ang paglika ng kahit anong ingay. Ang aming plano ay dumaan sa likod bahay, sa may kusina, na nakatago at malapit sa gubat. Ito ang pinakaligtas na daan palabas. Habang kami ay gumagapang sa mataas na damuhan sa likod bahay, biglang natisot si Lira sa isang bagay na natatabunan ng ngabaging. Tinulungan ko siyang tumayo at ang aking kamay ay dumapo sa isang bagay na malamig at matigas bakal. Sa tulong ng liwanag ng buwan, hinawi namin ang mga baging at ang aming dugo ay tila nagelo sa aming nga ugat. Nakatago sa ilalim ng mga halaman ay ang pamilyar na anyo ng isang diep, ang aming diep. Ang diep na sinasabing nasira at kinuha na. Ang huling piraso ng aming pag-aalilangan ay naglaho. Ang lahat ng ito ay isang malaking bitak. Habang kami ay nakatitik sa diep, tulala at nanginginig, bigla kaming nakarinig ng boses mula sa kalapit na kakahuyan. Agad kami naktago sa likod ng diep. Sumisilip sa mabutas na punong kalawang. Nakita namin si Mang Tasyo.
At hindi siya nag-isa. Ang kausap niya ay ang lalaking nakmamaneho ng jeep, ang super na mukhang mabait at maawain. Narinig namin ang ilang salita mula sa kanilang pinag-usapan. Handa na ba ang lahat para sa kabilugan ng buwan? Tanong ni Mang Tasyo. Oo, pinuno, sagot ng super. Ang ngaalay ay hinok na. Pagkatapos ay nasaksihan namin ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ng sinumang tao. Ang super ay lumingon-lingon at pagkatapos ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Narinig namin ang malutong na tunog ngang kanyang nga buto na nababali at muling nabubuo. Ang kanyang balat ay umunat at ang maitim na balahibo ay mabilis na tumubos sa buong katawan niya. Ang kanyang muka ay humaba at naging isang nguso. Sa harap ngang aming nga mata, ang taong nakmamanehong jeep ay naging isang dambuhalang baboy ramo. Ang nga mata nito ay pula at nakalap, at mula sa bibig nito ay lumabas ang matutulis na pangil. Ito na ang kumpirmasyon. Ang ungol na aming narinig noong gabing inatake kami ay sa kanya. Ang super, ang taong dapat sana'y maghahatid sa amin sa kaligtasan, ay isa sa kanila. Ang aming takot ay hindi na masukat. Ito ay isang ganap at dalisay na kilabot na nagpaparalisa sa aming makalamnan. Naintindihan namin ngayon. Hindi lang si Mang Tasyo o ang babae sa tindahan ang aming kalaban. Ang buong baryo. Lahat sila ay kasabwat. Lahat sila ay mga halimaw na nag-anyong tao. Walang pulis na darating. Walang sinumang tutulong. Kami ay nag-iisa. Napapaligiran ng nga kaaway. Kailangan na naming tumakbo. Ngayon na, ang imahe ng taong nag-anyong baboy ramo ay isang lason na mabilis na kumalat sa aming nga ugat na nakdulot ng isang matinding paralisis. Hindi kami makagalaw. Hindi kami makahinga. Ang aming maisipan na kanina lang ay abala sa pakpaplano ng paktakas ay biglang naging blanko na puno lamang ng isang dalisay at sukdulang takot. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa aming mabangungot. Ang aming nga kalaban ay hindi lamang nga simpleng halimaw. Sila ay organisado, matatalino, at nagtatago sa likod ng mamuha nga mataong aming pinakatiwalaan. Ang aming pag-asa ay tuluyan ng gumuho. Ang matinding takot at pagkabigla ay tila isang malakas na suntok sa katawan ni Elena. Isang mahina at pigil na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan at ang kanyang mukha ay biglang namilipit sa sakit. Aray, ungol niya. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang mabinti. Bumabasa sa tuyong lupa. Pumutok na ang kanyang panubigan. Tapos na ang plano. Tapos na ang paktakas. Ang tanging natitira na lang ay ang pagnanais na mabuhay. Kael, Lira, ang sakit. Manganganak na yata ako? Sabi ni Elena, ang bawat salita ay may kasamang hirap. Ang kanyang masalita ay parang isang kidlat na gumising sa amin mula sa aming pagkatulala. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Nangingini ang buong katawan ni Lira habang pilit niyang pinapakalma si Elena. Alam kong kailangan naming kumilos. Ngayon na, ang nga boses ni Mang Tasyo at ng nakanyong baboy ay papalapit na. Hinawakan ko ang isang braso ni Elena, si Lira naman sa kabila, at pilit namin siyang hinila palayo sa diep, patungo sa mas madilim na bahagi ng gubat. Bawat hakbang ay isang paghihirap para kay Elena. Bawat hakbang ay isang karera laban sa kamatayan. Ngunit sa aming pagmamadali at pagpapanik, isang pagkakamali ang aming nagawa. Ang paa ni Elena, dahil sa panghihina at sakit, ay sumabit sa isang lumang lata na nakakalat sa damuhan. Gumawa itong isang malakas na kalansing sa gitnang katahimikan ng gabi. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa isang tahimik na silid. Agad na tumigil ang nga boses. Pagkatapos, ang matalas na boses ni Mang Tasyo ay tila isang patalim na humiwa sa kadiliman. Sino yan? Isang liwanag mula sa kanyang lampara ang mabilis na gumuhit sa aming direksyon. Nahuli nito ang aming maanino. Dun, sa likod ng jeep, may mga tao, mataksil. Umungol ang baboy ramo. Ang kanyang boses ay garalgal at may halong boses ang tao. Bistado na kami. Sinubukan pa rin naming tumakbo. Ngunit si Elena ay tuluyan ng bumaksak. Sumisigaw sa sakit dahil sa isa na namang malakas na hilap. Wala nang saysay. Sa loob lamang ng ilang segundo, kami ay napaligiran na. Si Mang Tasyo ay lumitaw sa aming harapan. Ang maskaraang isang mabait na lolo ay tuluyan ng nahulog.
Ang kanyang mukha ngayon ay puno ang isang malamig at nanunuot na galit. Mula sa mga anino sa paligid, isa-isang nagsilabasan ang iba pang matagabaryo. Ang kanilang nga mata ay bahagyang kumikinang sa dilim. At ang kanilang nga itim na ngipin, na nakalanta dahil sa kanilang nga ngiti, ay parang masugat sa kanilang mamukha. Isang tuyo at malupit na tawa ang kumawala sa bibig ni Mang Tasyo. "At saan naman kayo pupunta, nga munting tupa?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uyam. Pinagtawanan niya ang aming bigong pagtatangka na makatakas. Ipinakmalaki niya ang kanyang perpektong bitak. "Akala niyo ba ang lahat ay nakataon lang? Ang pakasirang dip? Ang pag-atake ng mga aswang? Ang aking pagliligtas sa inyo?" Tumawa siyang muli. "Lahat ng iyan ay isang dula-dulaan na aking isinulat. At kayo ang nabida, kayo rin ang naalay." Ikinuwento niya ang kanilang layunin. Ang dugong isang mangyan ay isang sagradong alay sa kanilang Diyos ng kadiliman. Isang alay na nagbibigay sa kanila ng lakas at mahabang buhay. Habang siya ay nagsasalita, ang paghihirap ni Elena ay lalong tumitindi. Siya ay nasa lupa na, namimilipit sa sakit. Si Lyra ay nasa kanyang tabi, umiyak habang pilit siyang tinutulungan, nakmamakaawa sa mga nilalang na nakapaligid sa amin. Ako naman ay nakatayong nakaharang sa kanila, armado lamang ng isang malaking bato na napulot ko at nang tapang na nakmula sa kawalan ng pag-asa. Handa akong mamatay, basta't lalaban ako. Ang mamata ni Mang Tasyo ay nagliliyap sa isang baliw na kagalakan habang pinapanot niya si Elena. At ang batang iyan, sabi niya, habang itinuturo ng kanyang mahaba at butihing daliri ang tiyan ni Elena, ang pinakamatamis, pinakapuro, at pinakamakapangyarihang handog sa lahat, ang dugo ng isang inosenteng sanggol, na may dalisay na dugo ng mangyan, isang perpektong alay para sa aming pagdiriwang. Sa sandaling tila naglaho na ang lahat ng pag-asa, sa gitna ng bilok ng mga halimaw na naglalaway sa paghihintay, si Elena ay bumunot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang huling, desperadong sigaw ang kumawala sa kanya. Isang sigaw matining sakit, ng sukdulang takot, ngunit higit sa lahat, isang sigaw buhay. At pagkatapos isang bagong tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na malakas, matinis at punong buhay ang iyak ng isang bagong silang na sanggol. Ang batay sinilang. Doon mismo sa malamig at madilim na lupang baryo kalimutan. Ang iyak ng sanggol ay umaling-aungaw sa buong baryo. Isang dalisay at makapangyarihang tunog sa isang lugar na punong kasamaan. Ngunit ang iyak na ito ay hindi nakdulot ng takot sa mga aswang. Ito ay tila isang kampanang nahudyat ng simulang kanilang pista. Marami pang nga anino ang lumabas mula sa kadiliman. Mula sa kanilang nga tahanan, na naakit sa tunog ng bagong buhay. Ang kanilang mamata ay nakapako sa mag-ina, at sa kanilang mamukha ay mababakas ang hindi may tagong pananabik para sa piging na matagal na nilang hinihintay. Si Mang Tasyo ay humakbang pasulong. Ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa pananabik, na parabang isang lobong nakakitang isang bagong silang na kordero. Dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang ngalabi, isang nakakadiring kilos na nakpakita ng kanyang matinding pagnanasa. Itinaas niya ang kanyang makamay na parabang isang paring mangangaral sa kanyang nga alagad, isang biyaya mula sa kadiliman. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaungaw sa buong lugar. Ang ating Panginoong aswang ay nalulugot sa ating handok. Magdiwang tayo, mga kapatid, ngunit bilang inyong pinuno, ako muna ang unang titikim ng matamis na katas ng inosente. Sinimulan niya ang kanyang mabagal na paglakad patungo sa kinaroroonan ni Elena at ng sanggol. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyong pumupukpok sa aming dibdib. Papalapit ng papalapit ang aming kamatayan. Si Lyra ay sumigaw at niyakap ng mahigpit ang mag-ina. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Hawak ang bato. Handang isakripisyo ang sarili. Ngunit bago pa man niya maabot ang kanyang minimiting biktima, isang bagong boses, matanda ngunit punong ng kapangyarihan at hindi matitinak na galit, ang pumunit sa hangin. Subukan mong dumapo kahit isang daliri mo lang sa aking apo, Tasyo, ang sabi ng boses, at isusumpa ko ang araw na ikaw ay isinilang sa mundong ito. Lahat na maulo pati na rin ng sama aswang ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa dulong liwanag na nililikam nga sulo, nakatayo si Lola Amara. Ngunit hindi na siya ang matandang mukhang mahina at kaawa-awa. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mamata ay nag-aapoy sa matinding galit, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang makapal at buhol-buhol na tungkot na gawa sa kahoy.
Ang mga taga-baryo ay bahagyang napaatras. Isang kislap ngang pakalito at takot ang mababaka sa kanilang nga mukha. Maging si Mang Tasyo ay natigilan. Matandang mangkukulam. Sigaw niya, "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa aming teritoryo nang hindi namin namamalayan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Amara. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip sinabi niya, "Sapagkat hindi ako nag-iisa, Tasyo." Mula sa maanino sa likuran ng matagabariyo, isa pang anino ang lumabas, isang babae. Si Althea, ang babae sa tindahan, ngunit katulad ni Lola Amara, siya ay nagiba na rin. Ang kanyang mukha na datay blanco at walang emosyon ay puno na ngayon ng matinding galit ng isang ina. Sa kanyang makamay, pasan-pasan niya ang isang malaking banga ng gawa sa luwat. Ang pagkabigla sa mukha ni Mang Tasyo ay hindi may tago. "Althea, isa kang ahas, isang taksil," sigaw niya. Ang mamata ni Althea ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitik kay Mang Tasyo. "Taksil," sagod niya. Ang bawat salita ay puno ng helasong. "Sino ang taksil?" "Tasyo, ikaw ang pumatay sa aking anak na lalaki. 10 taon na ang nakalipas. Ang kambal ni Elena. Inalay mo siya sa iyong demonyong Diyos para sa iyong pansariling kapangyarihan. Gabi-gabi, sa loob ng 10 taon, dinarasal ko ang gabing ito. Ang gabing ang aking paniningil." Ang kanyang masalita ay parang isang bombang sumabog sa aming kalagitnaan. Si Elena, kahit na nanghihina, ay narinig ang lahat. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa pakaunawa. Si Althea ang kanyang ina. Si Lola Amara ang kanyang lola. Ito ay hindi lamang isang pagliligtas. Ito ay isang matagal ng plinano na paghihiganti. Sa isang malakas na sigaw na punong na sakit at galit, ibinagsak ni Althea ang bangis sa kanyang paanan. Sumabo ito at kumalat sa lupa ang laman nitong puti at kumikinang ng mga butil asin. Magaspang na asin. At sa parehong sandali, mula sa mga sangangang mapuno sa itaas, marami pang maanino ang lumitaw. Makakampi ni na Lola Amara at Althea. Agad nilang ibinuhos ang laman ng kanilang masako, isang ulan ng asin ang bumaksak sa mga aswang na nasa ibaba. Ang epekto ay mabilis at nakapangingilabot. Sa bawat pagdapo nga ang asin sa balat ng nga aswang, ito ay umusok at nagliliyap na parabang binuhusan sila ng asido. Ang kanilang masigaw ng matinding sakit ay pumuno sa buong paligid. Ang kanilang maanyong tao ay nagsimulang mag-iba na nagpapakita na makisap ng kanilang tunay na anyong mabalat na tila nabubulok, mapangil na humahaba, mamatang nagiging pula. Ang amoy na susuno na laman ay nakakasuka. Nakagulo ang maaswang. Nakpagulong-gulong sila sa lupa. Sinusubukang alisin ang nakamamatay na asin sa kanilang makatawan. Sa gitnang kaguluhan, mabilis na tumakbo si Lola Amara sa aking tabi. May inilagay siyang isang rolyo ng luma at naninilaw na balat ng hayop sa aking nanginginig na makamay. "Iho, makinig kang mabuti," sabi niya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng kahalagahan. Ang dasal na ito ay sagrado. Galing pa ito sa ating mapinakaw ng ninuno. Tanging isang mangyan na may dalisay na dugo ang makapagbibigkas nito ng may ganap na kapangyarihan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. At sa mamatang iyon, nakita ko ang bigat ng isang buong lahi. "Ikaw ang may dalisay na dugo sa inyong 3, Kael. Ikaw ang itinakda. Ikaw ang aming huling pag-asa. Basahin mo ang nasalitang ito ng buong puso at pananampalataya. Habang ginagawa mo iyan, kami ng aking anak ang bahala sa mga demonyong ito. Huwag kang titigil." Mariin niyang sabi, "Anuman ang makita mo, anuman ang marinig mo, huwag na huwag kang titigil sa pagdarasal." Tiningnan ko ang rolyo sa aking kamay. Ang mga kakaibang simbolo na nakasulat dito ay tila sumasayaw sa ilong na masulo. Tumingin ako kay Lyra, na ngayon ay abala sa pagbalot sa umiyak na sanggol gamit ang isang pirasong ng damit ni Elena. Tumingin ako sa dalawang babaeng mandirigma, isang ina at isang lola, na ngayon ay buong tapang na sumusugot sa mga nasasaktang aswang. Armado nga ita na pinahira ng asin. Ang takot ay naroon pa rin bumabalot sa aking puso. Ngunit ngayon, may kasama na itong bagong damdamin. Isang maliit na kislap ng pag-asa at ang mabigat na responsibilidad ng isang sagradong tungkulin. Naintindihan ko na. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Alam kong hindi ako maaring manatili sa gitna ng labanan.
Kailangan ko ang isang lugar kung saan ako makakapag-isip, kung saan ko may lalabas ang kapangyarihan ng dasal na ito. Ang aking namatay na pako sa isang dambuhalang puno ng balete sa gilid ng lugar ang mismong puno mula sa aking bangungot. Isang bahagi ng aking isipan ay nagsasabing lumayo, ngunit isa namang bahagi, isang sinaunang instingto, ang nagsasabing doon ako pumuwesto. Ito ay nakakatakot, ngunit tila ito ang tamang gawin. Ginamit ko ang puno bilang aking panangga. Mabilis akong tumakbo sa likod nito, kasunod silira na mahigpit na yakap-yakap ang bagong silang na sanggol. Doon, sa lilim ng masangga na minsan ay naging sabitan na mabangkay sa aking panaginip, kami ay nagtago. Inilatag ko ang balat na hayop sa aking mahita. Ang masimbolo ay tila may sariling buhay kumikislot sa liwanag ng mga naglalagablab na sulo at na nasusunok na baryo. Hindi ito katulad ng kahit anong alpabeto na aking nakita. Ito ay tila maguhit ng hangin, mga marka ng kitlat, mahugis ng madahon at ugat. Paano ko ito bibikasin? Napapikit ako at huminga ng malalim. Muli kong inalala ang salita ni Lola Amara. Basahin mo ito ng buong puso at pananampalataya. Hindi ko kailangang intindihin. Kailangan ko lang maniwala. Ipinikit ko ang aking mamata at pinaubaya ang aking sarili sa dugo na dumadaloy sa aking maugat. Ibinuka ko ang aking bibig at ang masalita ay kusa na lamang lumabas. Hindi ito pamilyar sa aking dila. Mga tunok na malalim at garalgal, mga peklik mapatinik na tila nakmumula sa kaibuturan ng lupa. Hindi ko nararamdaman na ako ay nagbabasa. Ang pakiramdam ko ay may isang sinaunang alaala na binubuksan sa loob ng aking kaluluwa at ang masalitang ito ay bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog habang ako ay nagdarasal. Isang kakaibang enerhiya ang gumapang sa aking buong katawan. Ang hangin sa paligid namin ay biglang lumamig at isang mahinang ugong ang nagsimulang manggaling mula sa rolyong balat na aking hawak. Habang ako ay abala sa pagdarasal, ang labanan sa labas ay lalong umiinit. Si Lola Amara ay isang mabangis na mandirigma. Ang kanyang tungkot ay tila isang kidlat na humahampas sa maaswang. Pinupuntirya ang kanilang mga kasukasuan at ulo. Si Althea naman ay hindi rin pahuhuli. Ang kanyang ita na pinahiran ng asin ay walang awang humihiwa sa mga umuusok na laman ng mahalimaw. Ngunit ang maaswang ay napakarami. Sa kabilang sakit na dulot ng asin, ang kanilang gutom at galit ay mas matindi. Si Mang Tasyo, na nakabawi na mula sa unang atake, ay natuon ng pansin sa akin. Ako ang pinakmumulan ng bagong panganib. Patayin ang mangyan na iyan. Patahimikin ninyo siya. Umaling-ango ang kanyang sigaw sa buong lugar. Ilang maaswang ang humiwalay sa kanilang pakikipaglaban kina Lola Amara at sumugot sa aming kinaroroonan. Lola! Ang bata sigaw ni Althea. Buong tapang na hinarang nina, Lola Amara at Althea ang sumusugot na halimaw. Lumilikhang isang pader ng depensa sa aming harapan. Ngunit isa sa kanila, isang nilalang na may mukaang paniki at mahabang kuko, ang nakalusot. Lumundag ito at buong lakas na kinalmot ang aking likod. Naramdaman ko ang pakpunit ng aking damit at ang mainit na dugo na dumaloy mula sa aking sugat. Napasigaw ako sa sakit, ngunit naalala ko ang babala ni Lola Amara. Hindi ako tumigil. Sa halip, mas lalo ko pang nilakasan ang aking pagdarasal. Ang salita ay mas bumibilis, mas nagiging makapangyarihan. Habang ako ay nagpapatuloy, ang mundo sa aking paligid ay nagsimulang magbago. Ang hangin ay naging isang ipo-ipo na umikot sa paligid ng punong balete. Dala-dala ang matuyong dahon at ang masangsang na amoy na susunok na laman. Ang lupa sa ilalim ng aking ngapa ay nagsimulang yumanig, isang mahinang ugong na unti-unting lumalakas. Ang kalangitan ay nagbago ng kulay at naging pula, na parabang ang buwan mula sa aking bangungot ay nakakatoto. Narating ko na ang mahuling linya ng dasal. Ang masimbolo sa balat ay tila nagliliwanag na ngayon. Tinipon ko ang lahat ng natitira kong lakas at ang aking boses ay naging isang kulok na nanaik sa lahat ng ingay ng labanan. At habang binibikas ko ang huli at pinakamakapangyarihang salita, buong lakas kong inihampas ang aking palat sa puno ng balete. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumunit sa kalangitan, kasunod ng isang nakabibinging dagundong ng kulok na yumanik sa buong daigdig. Hindi ito isang ordinaryong bagyo. Makakapal at nagbabagang makidlat ang nagsimulang bumuhos mula sa pulang kalangitan. Ngunit hindi ito basta-basta.
Bawat kidlat ay may sariling isip at buong tumpak na tinatamaan ang bawat isang aswang. Ang manilalang ay hindi lamang nasusunok, sila ay sumasabok at nagiging isang ulang ng itim na abo. Ang mga kidlat ay tumama rin sa matuyong bahay na gawa sa kahoy at sa isang iglap, ang buong baryo Kalimutan ay naging isang naglalagablap na impyerno. Ang masigaw, manamamatay na aswang ay nilamon ng ugong ng apoy at ng malalakas na kulok. Nakatayong tulala si Mang Tasyo, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan habang ang kanyang nga alagad, ang kanyang buong angkan, ay pinupuksa sa loop lamang ng ilang segundo. Sumigaw siyang isang sumpa sa kalangitan, ngunit ang kanyang masalita ay naputol ng isang napakalaking kidlat ang direktang bumaksak sa kanya. Binalot siyang isang bolang liwanag at sa isang iglap, nakita namin ang kanyang tunay na anyo, isang dambuhalang halimaw na may mga pakpak bago siya tuluyang naglaho na nag-iwan lamang ng isang itim at umusok na marka sa lupa. Ang parusa nga ninuno, ang parusa nga langitan, ay ganap. Ang ugong na apoy na lumalamon sa baryo Kalimutan ang tanging musika sa aming paligid. Ang hangin ay siksik sa amoy ng usok, ng nasusunong na kahoy, at ng abong ng kasamaan. Pagkatapos kong bikasin ang huling salitang dasa, ang lakas ay tuluyang umalis sa aking katawan. Napaluhot ako sa lupa, nanginginig, habang ang rolyo ng balat ay maluwak na nahulog mula sa aking mga kamay. Sa tabi ko, si Lira ay umiyak ng walang tunok, isang halo ng takot at labis na ginhawa, habang pilit niyang tinatakpan ang mamatang sanggol mula sa nakakakilabot na tanawin. Sa gitna ngang nasusunog na baryo, nakatayo sina Lola Amara at Althea. Ang kanilang mamuka ay seryoso, ngunit sa kanilang mamata ay may kislap ng tagumpay. Ang kanilang matagal nang ipinaglaban ay sa wakas ay natapos na, ngunit ang aming laban ay hindi patapos. Ang aming unang prioridad ay si Elena. Dahil sa dami ngang dugong nawala, siya ay nawala ng malay. Ang anyo ni Althea bilang isang mandirigma ay biglang naglaho, at ang natira ay isang ina na puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumuhot sa tabi ng kanyang anak. "Elena, anak ko, gumising ka," sigaw niya. Hinahaplos ang muka ni Elena. Sinuri siya ni Lola Amara. "Huwag kang maalala," sabi ng matanda. Nawalan lang siya ng ulirat dahil sa pagod at sa daming ng dugong nawala sa kanya. Ngunit kailangan natin siyang madala sa ospital. Agad-agad. Alam naming hindi kami maaring manatili ron. Kailangan naming makalayo mula sa nag-aapoy na libingan na ito. Gamit ang natitira naming lakas, binuhat namin si Elena. Kinuha ni Althea ang kanyang bagong silang na apo mula kay Lira. Sa unang pagkakataon, nahawakan niya ang sanggol. Ang maluha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mapisngi maluha para sa anak na lalaking nawala sa kanya 10 taon na ang nakalipas, at maluhang ang pasasalamat para sa bagong buhay na hawak niya ngayon. Pinangunahan kami ni Lola Amara sa pagtawid sa gubat, papalayo sa apoy, patungo sa pangunahing kalsada. Ang pagdating namin sa kalsada ay parang paglabas mula sa impyerno patungo sa mundo ng mabuhay. Ang hangin dito ay malinis, at ang katahimikan ay payapa, at tila ba dinining ng langit ang aming nga huling panalangin. Sa di kalayuan, may natanaw kaming 2 ilaw na papalapit. Isang luma at malaking truck. Buong lakas kaming sumigaw at kumawi. Sa una ay nakatubili ang super. Ngunit nang makita niya ang aming kalagayan, ang dugo, ang abo, ang walang malay na si Elena, at ang bagong silang na sanggol, wala na siyang nagawa kundi ang tulungan kami. Isinakay niya kami sa likod ng kanyang truck at mabilis na nakmaneho patungo sa pinakamalapit na bayan. Dumating kami sa isang maliit na ospital sa probinsya. Agad na isinugot si Elena sa emergency room. Ang sanggol ay kinuharing ng mga nurse upang suring. Naiwan kami sa waiting room, ako, si Lira, si Lola Amara at si Althea. Ang aming madamit ay punon dumi, dugo at abo. Muka kaming nga multo na naligaw mula sa ibang mundo. Ang mataw sa paligid ay nakatingin sa amin ng may pagtataka at takot. Habang kami ay naghihintay, pagod na pagod at gulong-gulo pa rin ang isipan, isang biglaang kaguluhan ang nangyari sa may pasukan ng emergency room. Ang mga paramedic ay mabilis na naktutula ng isang stretcher papasok. Ang pasyente ay biktimang sunog. Ang kanyang buong katawan ay halos suno na. Itim na parang uling, ngunit sa isang paraan na hindi may paliwanag.
Siya ay humihinga pa. Siya ay buhay pa. Habang ang stretcher ay mabilis na dumaan sa aming harapan, ang ulo ng biktima ay bahagyang gumalaw. Isang mata, na punong dugo at nag-aalap sa isang hindi banal na apoy, ang nakmulat at direktang tumitik sa amin. Ang aking dugo ay tila nagelo. Si Mang Tasyo, isang sabay-sabay na sigawng takot ang kumawala sa amin. Paano? Paano siya nabuhay? Walang sinuman ang maaring makaligtas sa ganoong kaparusahan. Bumulong si Lola Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang galit. Ang sukdulang galit niya ang bumubuhay sa kanya. Siya ay hindi lamang isang simpleng aswang. Siya ay isang nilalang na binubuo ng purong kasamaan na parabang narinig niya ang aming iniisip sa isang huling pagsabog ng sobrenatural na galit. Ang suno na katawan ni Mang Tasyo ay biglang bumangon mula sa stretcher. Ang mga nas ay nagsigawan at nagtakbuhan. Binalewala niya ang kanyang nakakakilabot na sugat at sa isang bilis na hindi kapanipaniwala, sumugot siya diretso kay Lola Amara. Ang kanyang masunok na kamay, na ngayon ay tila kukong demonyo, ay nakaumang salik ng matanda. Wala kaming oras para kumilos. Dumapo ang kanyang makamay salik ni Lola Amara. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kinaya ang kanyang galit. Kahit na bigla, nagawa ni Lola Amara na itulak siya palayo gamit ang kanyang tungkot. Si Mang Tasyo ay natumba at bumaksak sa sahig. Ang kanyang katawan ay nangisay ngang isa, 2 beses, at pagkatapos ay tuluyan ng nanigas. Ang apoy sa kanyang mata ay dahan-dahang namatay. Isang matapang na nurse ang maingat na lumapit at kinapa ang kanyang pulso. Umiling ito. Sa pagkakataong ito, sigurado na, siya ay patay na. Patay na talaga. Ang kanyang huling hininga ay nagdulot ng isang malalim at nakabibinging katahimikan sa buong ospital. Ngayon, tapos na talaga ang bangungot. Maya-maya pa, isang doktor ang lumabas mula sa silid ni Elena. Sinabi niya na si Elena at ang sanggol ay parehong ligtas na at magpapagaling. Isang napakalaking ginhawa ang aming naramdaman na halos ikalukmok ng aming matuhot. Niyakap namin ang isa't isa-isang kakaiba, wasak, ngunit nagtagumpay na pamilya. Mga nakaligtas mula sa isang kasamaan na halos lumamon sa amin, na habang buhay ng pakbubukludin, na apoy at dugo ng baryo kalimutan. Kinabukasan, sa isang tahimik na silid sa ospital, habang ang sikat ng araw ay nagbibigay ng bagong pag-asa, doon namin narinig ang buong kwento. Nakaupo kami ni Lira sa tabingang kama kung saan nagpapahinga si Elena, na ngayon ay gising na at ligtas. Sa aming harapan, habang si Althea ay buong pagmamahal na nagpapadede sa kanyang apo, si Lola Amara ang nagsalaysay ng lahat. 10 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang boses ay punong pihati. Ang aking apo, ang kakambal ni Elena, ay kinuha nila. Desperado si Tasyo at ang kanyang angkan na palakasin ang kanilang kapangyarihan, at ayon sa kanilang madilim na paniniwala, ang dugo ng kambal na may lahing mangyan ay isang napakalakas na alay. Ang araw na iyon ang sumira sa aming pamilya at naktanim ng galit sa aming nga puso. Ikinuwento niya ang kanilang mahaba at maingat na plano ng pahiganti. Si Althea, sa kanyang hindi matatawarang tapang, ang nakboluntaryong pumasok sa baryo kalimutan maraming taon na ang nakalipas. Kinailangan niyang itimisin ang kanyang ngipin gamit ang isang espesyal na halaman, pag-aralan ang kanilang nagawi, at mamuhay kasama ng mahalimaw habang itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang malamig na pakikitungo sa amin sa tindahan ay isang maskara, isang paraan upang hindi siya paginalaan. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang paknakaw sa librito ni Tasyo, isang aklat ng mga ritual at dasal ng maaswang. Doon niya nalaman ang kanilang mga kahinaan, lalo na sa asin, at higit sa lahat, ang tungkol sa isang sinaunang dasal, na panlaban na tanging isang mangyan, na may dalisay na dugo lamang ang makabibikas. Alam namin ang kanilang pamamaraan, pagpapatuloy ni Lola Amara. Ang sirang diip, iyan ang kanilang palaging bitak para sa mga mangyan na kanilang tinatarget. Hindi namin sila maring pigilan ng harapan dahil malalagay sa panganib ang buhay ni Althea. Kaya't kami ay naghintay. Nahintay kami ng tamang panahon, ng tamang tao na mahulog sa kanilang bitak. Tumingin siya sa akin. At ang taong iyon ay ikaw, Kael.
Ang pagdating ni Elena ay hindi kasama sa plano. Ito ay isang komplikasyon na halos ikasirang lahat. Ngunit ito rin ang naging pain na naglabas sa lahat ng maaswang mula sa kanilang malungga para sa huling pagtutuos. Lumipas ang isang taon. Ang madilim at nakakatakot na ala-alangang Baryo Kalimutan ay napalitan ng isang masaya at maingay na pagdiriwang. Nasa isang maliit at simpleng bahay kami na napapalibutan ng malobo at makukulay na palamuti. Ito ang unang kaarawan ni RJ, ang anak ni Elena. Muli kaming nakasama-sama. Ako, si Lyra, si Elena, si Althea, at si Lola Amara. Hindi na kami mga biktima na punong takot. Kami ay mga survivor na muling itinayo ang aming nga buhay. Ang aming pinagsamahan, na hinulma sa apoy at dugo, ay mananatiling matatak magpakailanman. Sa aming kwentuhan, ibinahagi namin ang aming mga bagong buhay. Buong pagmamalaki kong ibinalita na ako ngayon ay isang full-time na taxi driver sa siyudad at malapit ng makapak-down payment para sa sarili kong unit. Si Lyra naman, sa tulong pinansyal ni na Althea at Lola Amara, ay malapit ng magbukas ng kanyang sariling maliit na salon na pinangalanan niyang ang ganda ni Lyra. Si Elena ay nakahanap ng isang maayos na trabaho sa isang call center at ibinubuhos ang lahat ng kanyang oras at pagmamahal para sa magandang kinabukasan ni RJ, isang kinabukasan na malaya sa anumang anino ng nakaraan. Napag-usapan din namin ang nangyari sa baryo. Ayon sa mga balita, idineklara ng gobyerno na ang lupain ay mapanganib ng tirhan dahil sa unstable ground pagkatapos ng misteryosong sunok na tumupok sa buong lugar. Ang Baryo Kalimutan ay unti-unti nang nakakalimutan. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, itinaas namin ang aming nga baso, hindi lamang para sa kaarawan ni RJ, kundi para sa aming pangalawang pagkakataon sa buhay. Isang gabi, habang ako ay nakmamaneho aking taksi, isang pasahero ang sumakay. Ang kanyang destinasyon ay isang bayan na ang daan ay malapit sa lugar kung saan dating nakatayo ang Baryo Kalimutan. Habang papalapit kami sa lugar na iyon, isang pamilyar na kabaang muling gumapang sa aking dibdib. Ibinaba ko ng bahagya ang bintana at tumingin sa labas. Wala nang natira. Isang malawak at abandonadong lupain na lamang ang nandun. Maitim at baog ang lupa, na parabang ang apoy na tumupok dito ay hindi pangkaraniwan. Isang apoy na pumatay hindi lamang sa Manilalang, kundi pati na rin sa lupa mismo. Walang kahit anong halaman ang tumutubo. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa lugar na iyon, at naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga balahibo. Ngunit ang takot na aking naramdaman ay hindi nakatulad ng dati. Hindi na ito isang takot na nagpaparalisa. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang kasamaan ay maaring magtago sa likod ng isang mabait na mukha. Isang paalala sa lakas na matatakbuhan sa pagkakaibigan at pamilya. At higit sa lahat, isang paalala sa kapangyarihan ng pananampalataya na sumagot sa aking desperadong dasal noong gabing iyon. Hinawakan ko ang maliit na anting-anting sa aking lik, bumulong isang tahimik na pasasalamat sa langit, at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Sa aking rearview mirror, unti-unting naglaho ang multong Baryo Kalimutan, naiwan sa kadiliman, habang ako ay mabilis na tumatahak pasulong, patungo sa liwanag na aking bagong buhay.